Yan po yung aking mga orchids na ang tataba. Alam niyo po ba, pagka namulaklak tong orchids na to, ang gaganda kasi ang lalaki po ng kanya mga bulaklak kasi ang lusog. Yan. Yan yung kapitbahay ko sa taas. Yan. Yan, may ontorium ako. Ayan. Ito po, bali galing po yan sa misis ni Kaalpon, binigay sa akin. Yan, nilipat ko dyan. Yan, mga bagong tanim ko uli yan. Nagpanibago po ako. Kasi yung una ko mga orchids, ang dami yung mga banda noon. Itong garden ko na to, puro to mga orchids dati. Nung time na tag-init na matay at saka wala pa po kaming pader dati, ipinagkukuha yung mga orchids ko. Ito po, ang ganda ng bulaklak nito. Kulay white siya na maganda rin po, para siyang ontorium. Ito naman medyo na yung mga dahon, pero maganda siya. Ito yung sinabi nilang mahal daw po tong ito po galing sa galing sa Lazada. Binalutan ko yung kahoy ng abaka ata to. Itong ginamit ko dito, pinaikutan ko siya ng abaka. Bali galing siya sa Lazada, in order ko. Ayan, pinambalutan ko siya para maganda naman tingnan at hindi makita yung itong kahoy. Talagang mahilig po ako talaga sa halaman. Yung akin pong mga halaman, bali pinambibili ko yan. Ayan. Ito maganda to kasi hindi siya nawawala ng bulaklak. Kahit maliit siya, yung bulaklak niya kulay white, pero ang ganda niya. Ayan. Ayan, ang gaganda po ng bulaklak. Ito naman, binili ko rin to. Kaso, ang mahal pala nito. Basta ang binili ko dito sa mga halaman ko, halagang 5,000. Ilang paso to. Ayan yung mga halaman ko, guys. Ayan. 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 Marami kasi to. Yung halaman na yan, ito, palmera yan. Yung palmera na magandang klaseng palmera. Ngayon, bali isang puno lang siya. Ang ginawa ko, pinadami ko, pinanlipat ko kasi tingnan nyo po yung puno, ang dami. Nakakatuwa tingnan, yan. Ang dami ng mga pwedeng ilipat, kaso ayan. Yan sila, guys, ang gaganda nila at saka ang tataba. Ayan, tapos gumawa po kami pinagpagawa ko ng garden. Ayan, ginawan ko siya ng hagdan. Dati kasi, bali yung loob ng bahay namin, bali pa yan, parang palalim. Ang ginawa ko, pinagawa ko. Yan, kaya mahilig po talaga ako sa halaman. Yung pag ako walang pasok noon, ito yung dito po ako naaaliw sa mga halaman ko kasi talagang magaganda yung halaman ko dahil matataba. Ako po, mapili ako sa halaman, hindi yung basta na lang tanim. Mahilig ako sa mga halaman na kahit wala siyang bulaklak, pero katulad nito, example to, ito, wala siyang bulaklak pero yung dahon niya napakaganda. Ayan, mahalin daw yan, sabi nila. Ito, yan. Yung thorium ko mayroong kulay yung bulaklak. Tapos, may yung talagang tingkad na pagkakupula. Yan. Ito naman, yung kay Kagawad Paragas, alam nyo, nagustuhan ko yan. Gawa yung dahon niya, sobrang ganda. Para siyang, ayan, kahit wala siyang bulaklak. Tapos may papakita pa po ako sa inyo. Ito yung mga pinanlilipat ko na halaman. Ayan, maliit lang yan dati. Ayan, yan yung kasama sa 5,000 na binili ko. Ayan, maliliit lang yan. Ngayon lumago na. Ayan sila, oh. Oh, diba? Bali naghilira to, bali 4 na hilira yan pinantatanim ko. Tapos ito, guys, ito naman, ito
Galing to ng Bulacan. Ano to, bonggambilya to. Pero yung bonggambilya siya na wala siyang tinik. Wala po siyang tinik. Ito. Tapos yung bulaklak niya, kulay violet. Galing to ng Bulacan. Ang may-ari nito, engineer. Dalawa kami ni Maring Alma Superalis nang bumili. Binili ko to, guys. Binili ko to. Ngayon, isang kulay, basta dalawa siyang kulay. Yung isa nasa kay Maring Alma. Ang problema, namatay. Kasi parang hindi maganda yung pagkaalaga. Kaya namatay. Sayang yung kasi ang ganda rin. Dapat dalawang klaseng kulay nga. Pero ito yung pinili ko kasi talagang kakaiba. Pero ganun din po yung isa. Ang problema, magkaiba lang sila ng kulay. Kaya nga sabi ko, pagka lumago dapat yun sa kanya, palitan kami para parehas kami may mga kulay na ganun. Ang problema, nawala yun sa kanya. Ito yung bonggambilya na galing daw po to ibang bansa. Kasi ang may-ari nito, engineer. Ito naman, ito yung kalatsutsi. Dito, ito yung mahilig po ako sa mga mahalaman na sabi ko nga kung halaman po sila na kung halaman na talagang mapili ako, pero ito katulad itong kalatsutsi na to talagang bonsai to. Ito marami din to sa akin. Ayan, pero na katatapos lang siya na mulaklak. Ayan, meron din po ako nito. Ayan, ilang paso din yan. Ayan, ito na mamumulaklak kasi masipag to mamulaklak. Napakagandang bulaklak nito kasi masipag siya mamulaklak, guys. Dito ko mahilig talaga ako kasi sabi nila pag kayong Mayo daw ang mo buwan, pag May ka daw pinanganak, mahilig daw sa bulaklak. Ayan, sila muna ngayon pagbigyan ko ng pansin kasi talagang kahit may trabaho ako, basta sila, hindi ko sila makakalimutan. Hindi ko sila pwedeng hindi diligan. Ito yung aking rose na lantana. Ayan, magandang klaseng rose din to siya. Ayan. Ito naman, ito yung halaman ko na ang dami nito dati. Hindi ko alam kung anong $1 million daw to, itong ganitong halaman. Ngayon, yung may-ari nito, mag-asawa si Ate Edith saka si Kuya Boy, yung nagbigay nito sa akin. Alam nyo ba, wala na sila ngayon, patay na sila ngayon. Pero yung kanilang halaman, napakarami po nito. Tinapon ko yung iba, gawa ng, ang sabi nila, pagka yung bulaklak daw nito na tumubo o umusli, kailangan daw patayin, gawa ng nagkaka-cancer yung nakakalanghap. Kaya medyo nilagay ko siya dito sa sulok. Nagtira ako ng isa kasi kahit papano souvenir ko doon sa mag-asawa dahil sobrang mababait. May bulaklak siya pero hindi ko siya pinapatay ko na, pinuputol ko na agad. Kasi yun nga, sabi nila nagkaka-cancer daw. Tapos ito, guys, ito, bali ang ganda ng bulaklak nito. Yan. Alam nyo ba yung bulaklak nito, napakaganda. Tuwing December lang po siya namumulaklak. Yan, tuwing December siya namumulaklak. Tapos ang ginawa ko, pinanlilipat ko siya para dumami. Kasi yung bulaklak nito, ito, lahat dito, puro yan, yung dito. Pagka once na namulaklak siya dito, yan lahat, ito dito, hanggang dito. Namumulaklak yan, kaya nakakatuwa sila tingnan. Ayan. Tapos dito naman sa bandang taas, yan. Dahil ako ay mataas yung sugar, meron din po akong insulin plant. Bali, yan po ay galing kay Kagawad Inday Ray. Yan, talagang binigyan niya ako niyan kasi alam niya na mayroon din akong mataas din yung sugar ko. Dalawa kami ni Sik niyan ang binigyan ni Secretary Mary Rose. Ayan, yan yung halaman na yan, insulin plant. Kaya hindi ko talaga siya pinabayaan. Ang dami na niyan, ayan. Lago, sobra. Kung sino yung gustong manghingi, meron po ako ditong insulin plant. Marami to, napakalago na.
Yan po yung aking mga iningatan. Tapos meron din po akong serpentina. Ayun, yung serpentina na yun sa dulo. Ayan. Ang dami ng serpentina pero pinatay ko kasi para nandamo. Nagtira lang po ako ng ilang puno. Ayan, serpentina yan. Ayan. Ayan, yun naman yung aming bali ipapakita ko lang po sa inyo kung ano yung aking pinagkakaabalahan ngayon. Ayan. Dito naman tayo sa may manukan. Meron pong manukan dito. Ayan. Kaya kung gustong magkatay, meron po kaming mga manok, guys. Ayan, ang dami na. Kita nyo ba, guys? Ayan, may mga manok kami. Alam nyo ba, ang dami na yan. Kaso naandyan lang siya sa loob. Ayan, oh. May mga panabong, may tiksas na yung mga inahin. Ayan. Ayan. Pagka gusto namin kumain ng itlog, nakakakain kami ng itlog. Ang daming manok dyan sa loob. Kaya medyo malawak yung aming space. Yung aming space dito sa bahay. Ayan, kaya nung time nga nung pandemic, ayan. Yan yung mga halaman ko, guys. Yan yung bahay na yan. Ayan, bali yung bahay na yun sa amin yan dati. Naibenta lang namin. Gawa ng medyo nagipit. Ayan, yung bahay na yan. Ngayon bali ang ginawa namin, pinader na lang. Pero, ayan. Ayan, may mga sinampay medyo magulo. Ayun naman yung dun banda, yun yung mga bibi. 'Di ba? Ayan, may mga bibi kami doon banda. Yun yung may tabo na yun. Ayan, may bibi kami. Pasensya na kasi medyo magulo yung aming labas dahil may mga sinampay. Kami ay naglaba kahapon. Pero guys, alam nyo, napakalawak po ng aming space. Ayan, nandito ako sa taas, sa katungtong. Dito sa may manukan. Ayan, ayan na naman yung aming bahay. Ayan. Ayan. Kaya medyo okay lang kahit nasa loob, pero hindi naman kami na iinip dito sa loob kasi ang dami po namin paglilibangan. Ayan, yan yung kulungan namin. Ayan yung yon yung manukan. Yan, sa taas din may mga halaman. Ayan. Yan garden yan, guys. Yan, pinagawa ko talaga yan. Yan, 'di ba ang ganda ng pagkagawa? Ayan. Alam niyo ba nung pandemic, dito lang kami sa loob ng namin. Ito lang yung ginagawa namin araw-araw. Ginagawa ko araw-araw kasi yun nga, sabi ko talagang mahilig ako sa halaman. Pero dati ang dami ng mga halaman ko. Nagganda, ang iba namatay. Pero ngayon mabigyan ko na naman sila ng pansin. Gawa na andito na naman po ako sa bahay. Alam niyo naman na wala man naman akong pagkaabalahan na ngayon. Bali siguro yan yung tindahan ko. Ayan. Ngayon siguro mga sunod na buwan yan, lalalabanan ko na. Nag-iisip pa po ako kung anong dapat kong i-business. Ayan, yung namin, tabi lang po kami ng kalasada. Ayan, tabi lang kami ng kalasada. Pero safety naman kami dito kasi yung pader namin mataas. Kaya pagka ako naiinip, doon pumupunta ako sa may tindahan, nakikita ko na yung mga tao. Minsan naman doon sa taas ng bahay, mayroon din bintana doon sa kabila. Doon din ako sumisilip. Ganun lang po yung pagkatapos ko na trabaho, wala na akong ibang gagawin. Pinanunood ko na lang yung mga bata kasi malapit kami sa laruan nila na basketbulan. Ito ngayon yung pinagkakabalahan ko. Kaya kahit papano, medyo naaliw ako sa mga halaman. Yan po. Bababa po tayo sa hagdan. Ayan. Ayan. Yung
Ayan. 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 Ito yung tindahan ko na wala pang laman. Kasi nung time na anong taon yun, ito po yung aking talagang pinagpukusan tindahan. Nilinis ko na kasi ito dati, may umupa. Pinaupahan ko. Ngayon, pinaalis ko na, gawa ng, sabi ko nga, lalamanan ko na rin. Dahil wala akong hanap buhay ngayon. Kaya magbi-business na muna tayo. Although, mayroon naman akong katuwang, yung aking anak. Siya yung ngayong pansamantalang bumubuhay sa amin. Kaya nakakahiya naman kung habang buhay tayo magpabuhay. Kaya kailangan ko rin pong maghanap buhay. Kaya ayan. 'Di ba ang lawak ng aming ang lawak po ng aming pwesto. Ayan, yan yung aming bahay. Ayan, nakala mo na sa gitna kami ng gubat. Ayan. Ayan, may ano kami dito sa loob ng aming bakuran. Ayan, pag yung avocado na yan, alam nyo, pagka yan namunga, napakarami. Bali yung puno niya, talagang bumababa na yan sa sobrang dami ng bunga. Na tsaka ang sarap ng ano na yan, ng avocado na yan, lagkitan kung tawagin nila. Ayan, tapos yan, mangga. Ayan, namumunga din yan, sobrang tamis din yan. Yung maliliit lang siya, pero napakadami ng bunga. Ayan, may langka din kami. Sa loob lang din po ng bakuran namin yan. Ayan, langka. Kaya sagana kami dito sa prutas. Ayan. Kaya pag tag-init dito sa amin guys, alam nyo, sobrang lamig. Sobrang lamig kahit tag-init siya. Tapos yung loob ng bahay namin, saradong-sarado yan. Yung mga bintana, nakasara yan. Alam nyo ba, pagpasok sa loob ng bahay namin, akala nyo naka-aircon kami kasi sobrang lamig kahit tag-init. Kahit tag-init, hindi ko alam kung anong meron dyan sa loob ng bahay namin. Kasi pagpasok mo dyan sa loob ng bahay namin, kasi wala naman siya nakakapasok na hangin. Dahil talagang sobrang kulob siya, may kisami pa siya sa loob. Pero nagtataka kahit sinong pumapasok dyan sa bahay namin, sobrang lamig. Pagpasok mo pa lang dyan sa pinto namin, maramdaman mo na yung lamig na kakaibang lamig. Akala mo may aircon. Pero marami kaming nakikita dyan na yung mga hindi katulad sa atin. Minsan, kasi yung loob ng bahay namin, 2 kwarto sa baba, 2 kwarto, bali 4 yan sa taas. Pagpasok, pag yung mga may nakikita kami sa pinto na pumapasok na nakakulay puti, na babae, lahat kami, hindi lang ako, kundi lahat kami. Tapos pag once na may bisita kami, talagang nakikita nila na may tao daw. Yun ang sabi nila. Pero mabait po yan. Kasi simula na nakatira kami dyan, mayroon na talaga kaming nakikita dyan. May bata. Tapos yung malaki na yung matangkad na babae. Kaya naniniwala ako na napakabait nila kasi hindi naman nila kami ginagalaw. Laging dumadaan, akyat dyan sa may kwarto namin dito sa baba. Tapos papasok ng CR. Nakikita namin lahat yan. Baka hindi kayo maniwala, totoo yan. Kahit puntahan nyo dito sa bahay, pumunta kayo dito. Sabi ko nga, minsan meron akong kakilala sa barangay, si Mampangan. Sabi niya, titingnan daw niya yung bahay ko, anong meron dyan sa loob ng bahay. Kasi tuwing may pumupunta sa amin, talagang nagtataka sila bakit sobrang lamig ng loob ng bahay namin. Kahit pansinin, kahit puntahan nyo dito, yung bintana namin laging nakasara yan, walang aircon yan sa loob. Pero sobrang lamig. Mas mainit pa sa labas. Ayan. Ayan. Ayan, marami pong salamat. Yan, kwento ko lang po sa inyo yung aming
yung aking buhay, kung ano yung aking pinagkakaabalahan ngayon. Ito lang po yung aking pinagkakaabalahan ngayon. Nagpagising sa umaga, linis, hanggang kalsada yan, nagwawalis ako. Biruin nyo yung winawalisan ko paikot ng bahay. Tapos, ayan, sobrang lawak. After dito sa labas, pasok na naman sa loob. Pagka ako lang mag-isa, kasi pumapasok naman yung mga anak ko. Pag ako lang mag-isa, ayan, pagkatapos sa labas, doon na naman ako sa loob, naglilinis. Ilang kwarto yan lilinisan ko. Dito sa baba. Tapos sa taas, sa baba na naman sa salas, hanggang kusina. Ganun po yung buhay ko ngayon. Katulong na lang sa bahay. Ayan. Pero nandito yung pinsan ko, si Maribel, kaya ako sa labas, siya sa loob na yung naglilinis, kaya medyo hindi pa masyadong maraming trabaho. Ayan. Ayan, maraming pong salamat. Hanggang dito na lang yung aking pagbibidyo. Ayan, pinakita ko yung aming hardin. Ayan, salamat po. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat.